Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, gayon din sa ating mga kapatiran na nasa online. Napakabuti po ng ating Diyos. God is good and all the time, purihin ng Diyos. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin sa ating Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Sa buong linggong nagdaan na kami po, Panginoon, ay inyong iningatan, pinatnubayan at ginabayan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa lahat po na aming mga pangangailangan, Lord, na patuloy, Lord, na inyong pinagkakaloob sa buong linggong nagdaan. Tunay nga, Lord, na napakabuti mo, tapat at dakila ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Kaya tama lamang, Lord, at karapat dapat lamang, Lord, na kayo ang tumanggap ng lahat ng aming mga papuri, pasasalamat at higit sa lahat, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay patuloy, Lord, na lumalapit ng may pagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa mga bagay, Lord, na aming naisip, nasambit ng aming mga labi, naikilos po namin, mga gawa po namin, Lord, na hindi po kanais-nais sa inyong banal na harapan, maging sa aming kapwa, patawarin niyo po kami. Dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, pagkalinisin niyo po ang aming mga puso't isipan, na makapangyarihang dugo ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, upang maging karapat-dapat kami sa aming paglapit sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy po naming dalangin na maging malaya kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, mula po sa pag-uumpisa ng aming Sunday service, sa aming pag-aawitan ng mga makalangit na awitin, at higit sa lahat, Panginoon, sa pakikinig ng salita mo, ng mensahe mo, na dadalhin po ng aming mahal na pastor. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy, Lord, na buksan niyo po ang puso't isipan ng bawat isa na naririto ngayon sa worship hall na ito, maging sa mga kapatiran namin na makakapakinig, makakapanood nito sa social media. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming isipan, ang aming puso, na sa lahat ng mga salita mo na aming mapapakinggan, ito ay manatili sa aming mga puso at isipan, O Lord. At higit sa lahat, sa patnubay at gabay ng banal na Espiritu, ito ay aming malakaran sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mahal na pastor, Pastor Archie, na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyong ministeryo. Panalangin po namin, Panginoon, sa kanyang pagpapahayag ng inyong salita. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng karunungan, katalinuhan at katapangan, Panginoon, upang maipahayag ang mga salita mo, ang mensahe mo sa bawat isa sa amin ng may pag-ibig. Patuloy, Lord, na bigyan niyo po siya ng maayos sa pangatawan, kalusugan, at patuloy, Lord, na magpagamit at magamit sa ministeryong pinagkaloob niyo po sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus. Ngayon, Lord, dalangin namin, maging sa mga kapatiran namin na padarting pa lamang po sa lugar na ito, ingatan niyo rin po sila, makarating sila na maayos at ligtas kung paano niyo po kami dinako kanina sa bahay-sambahang ito. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat pa magsabi ng Amen and Amen. Good morning po. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay magbatian. Magandang umaga sa bawat isa. For not by might nor by power, but by the Spirit of God. Hallelujah. Victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. Greater is He that is in me, than he that is the world. I am more than a conqueror by the power of His word, the Spirit of the Lord.
than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of his word, of his word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. It's great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. Strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty, great and mighty in me. Great and mighty in me. Great and mighty in me. Yes, Lord, for greater is He who is in me than he that is in the world, O God. Hallelujah. For we can do all things through Christ who give us strength, Lord. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my life. I'll praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength, all of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. In you. Yes, Lord, hallelujah. That you are our life, Lord. Hallelujah, Jesus.
Your holy calling set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, oh, you guide me. Lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, you take me, Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Potter's hand. Yes, Lord, hallelujah. Mold us, Father, use us, Lord. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the Potter's hands. Yes, Lord, we give you our lives, Lord Jesus. So God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At ngayon naman po, ating pong ihanda ang ating mga puso't isipan sa pakikinig po ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin po ng ating mahal na pastor, si Pastor Archie Rezo. Sige po, ipanalangin po natin si Pastor.
Diyos Ama na nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa buhay po ng aming mahal na pastor na patuloy, Lord, na nagpapagamit sa inyo. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa kanya sa araw-araw at sa pagbibigay sa kanya ng maayos sa pangangatawan at kalusugan. Panalangin po namin, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, ang iyong presensya sa kanyang pagpapahayag ng iyong salita, maihayag po, Panginoon, ang mensahe mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon, ng may katapangan at may pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, sa makakapakinig ng salita mo na dadalhin po na aming mahal na pastor, matanggap po namin ito ng may kagalakan sa aming mga puso. At higit sa lahat, ito po ay aming malakaran ng may patnubay na banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Pastor Archie. Praise God. Thank you po sa Panginoong Diyos. Mapagpalang umaga po. Good morning po. Good morning. Purihin po ang Panginoong Diyos dahil ang dami-dami pong mga answered prayers. Can we say amen? At kung kayo po'y tatanungin ko, ano po ang gusto nyong kahilingan sana sa Diyos na tuparin niya? Isang kahilingan na talagang ninanais ng puso nyo, Lord, it's my earnest heart desire na ito po'y mangyari po sa buhay ko. May mga kahilingan ho ba kayo? Meron ho ba tayong nais na tugunin ng Diyos? May mga prayer request ba tayo ngayon? At ang tanong ko, tinugon ba ng Diyos? Praise God. Maaring yung iba pa ay nasa proseso po na tutugunin pa lang ng Diyos. Maaring hindi tutugunin ng Diyos kasi hindi siya makakabuti sa atin, o kaya po'y pinaghihintay tayo ng Diyos, o kaya'y tinugon na nga ng ating Panginoon. Ang panalangin po ay napakahalaga at ito po ay nagdudulot hindi lamang po ng katugunan ng ating mga kahilingan, kung hindi, ang pagpapasalamat sa Diyos ay naibibigay natin ng taos puso. Kaya po sa umagang ito, ang atin pong ipapahayag na salita ng Diyos ay may kinalaman po sa kasapatan ng kahilingan. Ano ho? Marami tayong mga kahilingan. Dito po sa atin pong hihimay-himayin at pagbubulay-bulayan na salita ng ating Panginoon, hindi na natin kailangan ng napakadaming kahilingan. Hindi na natin po kailangan ng napakadaming request. Know this by heart. Lagay nyo sa puso nyo po ito, at tiyak na tiyak po ako, mga kapatid, didinggin ng Diyos kung ano man po yung kahilingan. Kasi ito pong apat na ito na atin pong mapag-aaralan ngayong umaga, sapat na ho yan pag atin pong hihilingin. In fact, doon po sa aklat ng unang kronika, meron po doong isang biblical character na ang pangalan niya po ay Jabez. At siguro ho, nung year 2000, kayo po ay nagkaroon po nung libro o yung aklat po na The Prayer of Jabez, ni Bruce Wilkinson. At ito po ay naging talagang napakalaganap po na libro kasi itinuro po roon ano-ano yung mga dapat taglayin na kahilingan natin sa Panginoon. At yun nga ho yung nais iparating sa atin ng Diyos, sapat po yung kahilingan natin Minsan hindi matapos yung panalangin natin, Panginoon, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng ganyan, bigyan niyo po ako ng ganon. At lahat ho, siguro sa isang buong oras na tayo nananalangin, puro po kahilingan ang hinihingi natin sa ating Panginoon o ang ating pinapanalangin, not knowing na sa pamagitan po ng prayer na ito, magiging sapat po yung atin pong kahilingan, magiging sapat po yung katugunan ng Diyos. Alam ko, excited na kayo kasi hindi po marami ito. Know this by heart, God will answer our prayer. Tayo po lahat ay umuko. Salamat ng marami, dakilat mapagpalang Diyos, sapagkat sa umagang ito, alam namin sapat po ang apat na kahilingan na ito upang kami po'y tugunin mo, upang kami po'y pagpalain niyo po. Gaya po ng napakinggan namin kanina sa Bible studies, we are totally depraved. Patuloy po nalikas ang kasalanan po sa amin. Pinanganak po kami na tutungo po kami sa kapahamakan, but thanks be to God, si Kristo po'y namatay sa krus ng Kalbaryo, at dahil sa pagpatak ng dugo ni Kristo, kami po'y naligtas at napatawad sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Kaya ito pong kapangyarihan na ito ay aming hinihingi ngayong umaga na ito,
Patawarin niyo po kami, Ama, sa lahat ng amin pong naisip, mga nasalita po, lahat ng nilakaran naming taliwas sa kalooban mo, maling motibo at ang amin pong mga pag-iisip na hindi naging sang-ayon sa iyo pong kabanalan. Patawad po, Ama, mula talampakan hanggang aming ulunan. Patawarin niyo po kami at ibuhos ninyo ang walang hanggang biyaya ng dugo ninyo upang kami po ay kadatnan po at kasumpungin po ng Ama na malinis, walang bahid ng dungis, at patuloy pong banal sa harapan ng aming Diyos. Not on our own merits, because Jesus Christ died in the cross of Calvary, inako niya ang lahat ng aming kasalanan, kaya kami ngayon, Panginoong Ama, ay naging malinis, pinatawad ng Ama, sapagkat nakita sa aming puso ngayon si Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang manguna sa mga preaching na ito, Panginoong Ama. Niluluwalhati ka namin, tinataas ka namin, ikaw ang maparangalan po, at matutunan namin ito pong susi ngayong umaga po na ito, na ang amin pong kahilingan ay sapat na pag ito po ay natutunan namin by heart, like what Jabez did, at ito po ay tinugon nyo po, at ito po ay nagpapasalamat kami sapagkat sa umagang ito, maraming prayers kang didinggin, Panginoong Ama, kung mabuksan namin po ito pong susi nito, Panginoong Ama, makita namin po ang lahat ng kaparaanan na ito sa banal na kapangyarihan ng aming Diyos. Kaya po maraming salamat, Ama. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri sa banal na pangalan po ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng amen at palakpakan natin ang buhay na Diyos. Praise God. Tawag natin si Jabez. Si Jabez po, ang ibig sabihin po sa Hebrew ng kanyang pangalan, ipinanganak ng may paghihirap. Alam niyo po, no, every time na may mga nagpapa-prayer request, sabi ni Sister Linda Pineda, Pastor, hindi mo na ako makarating sa inyo kasi pinanganak yung apo ko. Napakagandang bata, no, mistiso, ang puti po nung apo po niya. Tapos sabi ko po, paano po yung panganganak po ni Sister Lala? Pastor, sinisaryan para hindi na po masaktan. Kasi ang panganganak po ay may sakit. At nung pinanganganak po si Jabez, kaya pong ibig sabihin sa Hebreo po ng Jabez, ipinanganak ng masakit. No ho? Normal delivery po kasi si Jabez eh. Pero napakaganda ng matututunan natin, 4 na sangkap lamang ito, mga kapatid, talagang tutugon ng Diyos. Malalaman natin na talagang kikilos ang Diyos at ang panalangin natin, sakop na lahat ho. Gusto nyo ng kalusugan, gusto nyo po ng financial blessing. Pag nasakop nyo yung 4 na sangkap na ito, magkakaroon po tayo ng katugunan sa Diyos. Alam nyo po nung si Jabez po ay nananalangin, ang sabi po, Jabez called upon the God of Israel, and he said to the God of Israel, "Bless me, O God, enlarge my territory." Sabi niya, palawakin mo yung aking nasasakupan. "Let your heart or your hands be upon me." Na sana yung kamay mo ay pumasa akin. At ano pa sabi niyang ganon? "Keep me from harm so that I will not experience pain." Kasi yung nanay niya po nakaranas ng matinding sakit. Kaya, "Keep me away from harm so that I will not experience pain." At ano po sabi doon? And God answered his prayer. Sa Tagalog, sabi ng unang kronika, dito sa 4:10. Ngunit nanalangin si Jabez o si Jabez sa Diyos ng Israel at kanyang sinabi, "Pagpalain po ninyo ako." "Oh, bless me, O God." Sabi niyang ganun Sabi nga ho natin, pagpalain po ninyo ako. Huwag niyong kakalimutan yan This is already an all-encompassing prayer. Sakop nito lahat. Even these very words, pagpalain niyo po ako, kasama ho lahat yan. Physically, spiritually, financially, emotionally, intellectually. When you utter the words, "Bless me, O God," God will honor it. Sa Tagalog, ang sabi po niya, "Pagpalain po ninyo ako." So every time you pray, "Lord, bless me." Kaya mahalaga po yung mga blessings, wag ho nating hahayaan, halimbawa po na, "Pastor, lalabas kami, aalis po ako ng ibang bansa." The blessing for traveling mercies is very important ho. Kasi babalutan ka ng mga anghel ng Diyos. Hahayaan ng Diyos na ang eroplanong sasakyan ninyo, maingat yung piloto at makakarating ka ng mapayapa, maayos. Sasakay po kayo ng jeep, mag-grab kayo, o kaya mga kapatid, papasok kayo ng tren o ng LRT.
Lord, give me traveling mercies. Di ba pinapanalangin natin? But a simple word, bless, bless or bless. Pagpalain po ninyo ako. Huwag niyong kakalimutan po yon. Sakop na niya lahat. Pagkatapos, minsan yung influence natin, na sana Lord, mapansin po yung trabaho ko, mapansin po yung ginagawa ko, sana Panginoong Diyos, magkaroon ako ng greater opportunities. Nakapaloob po ito sa ikalawang panalangin niya, palawakin ninyo ang aking lupain. Yung pagkakasabi niya rito, this is not only physically na lumawak yung kanyang lupain. Sa atin, ang prayer natin, expand my territory, palawakin ninyo ang aking lupain. Ibig sabihin, Lord, gamitin nyo ang impluensya ninyo sa buhay ko para marami akong tao na maabot. I-increase nyo po yung teritoryo ko. Kasi baka ang prayer natin, Lord, gusto ko mabili yung katabi naming lupa. Increase my territory. Napakababaw lang ho nun na panalangin. That's physical. Pero when you speak of increasing, expanding your influence, expanding your territory, ay mga kapatid, God is a God of promotion. Pag nilagay kayo ng Diyos, and God will expand your territory, mga kapatid, hindi nyo alam kung saan kayo pwedeng ilagay ng Diyos. Alam niyo po si Manny Pacquiao, isa po siyang probinsyanong boksingero. Natalo, hindi pinapansin, mahirap. But God has a special plan kay Manny, Gusto ipakita ng Diyos na yung mga hinahamak, yung mga minamaliit, yung mga probinsyano, God can increase their territory. Pwede ba mangyari sa akin yun, Pastor, na ako po isang ordinaryo lamang po? Yes. When you ask God and kneel down at sabihin nyo, palawakin mo ang aking nasasakupan o ang aking lupain, God will answer your prayer. At ano pa pong sabi rito? Samahan po ninyo ako. Pag hindi kasi kayo sinamahan ng Diyos, kahit anong effort nyo, bigo kayo. Napakaganda, Pag ipinanalangin ninyo, oh, bless me, oh God. Expand my territory. Let your hand be upon me. Samahan po ninyo ako, Panginoong Ama. Ang ganda nung kinanta natin Kung ang Diyos ay kasama ko, sino ang magiging kalaban ko? If God is with me, who can be against me? Panalangin po ninyo yon, samahan po ninyo ako, Ama. Ako po, Panginoon Diyos, ay magte-take po ng eksaminasyon. Kayo mga nag-e-entrance exam po sa college, high school, that's a good prayer po. Bless me, O God. Expand my territory. And also, be with me. Samahan po ninyo ako, Panginoon. Mag-e-exam po ako. Naalala ko po dati, ang UST po kasi nag-host ng bar examination. Yung po mismong college po, kung saan po ako ay nag-o-occupy, saan ako nagtuturo, kung saan po yung opisina ko, nakita ko sa room number ng misis ko, doon ako nagtuturo sa room 109. Sabi ko, Lord, sasamahan mo kami rito. Tinaon ko po talaga, wala pang tao kasi Catholic institution po yun Dala-dala ko po yung pambless ko, pasok ako sa loob, madaling mga 5:30 ho yata yun kasi wala pa ho mga estudyante. And then, I kneel down. Sabi ko, Panginoon, lahat na mag-e-exam dito, papasa. Kasi pagkasama mo ang Diyos, damay na rin yung iba. Amen? Pag hinihiling mo sa Diyos na samahan ka, yung eroplano kung saan ka sasakay, sasamahan na rin ng Diyos lahat doon. Masama man o mabuti. Amen? Kumbaga, pag tinignan nyo ako, parang sira naman ito. May dumaan pang ang janitor Nananalangin ako, lumuda ko ron. Lord, ito yung room kung saan magte-take ng bar, ang misis ko. Binasbasan ko po. Room 109, ng building namin, St. Raymond's Building. Nilagay ako ng Diyos doon Nakaupo po ako doon sa building na yun So I bless. At hindi dapat madamot ang prayer natin. Lahat ng kukuha ng examination dito, papasa. Sabi ng misis ko, talagang may miracle dad
Sinumpong ako ng migraine. Grabe po siyang sumpungin ng migraine. Susulat ho siya. Nag-a-answer siya. Criminal law, isa sa pinakamahirap. Tinamaan ng sakit ng ulo. Sabi niya, Lord, mukhang di ko na matatapos. Sabi nung katabi niya, gusto mo ng candy? Sabi ng misis ko, pahingi ng isang palad na candy para lang maalis yung sakit ng ulo niya. Kinain niya lahat, natanggal sa sobrang lakas po. Purihin po ang Panginoong Diyos. Yung Mentos na sinasabi niya. Nung nagpe-pray kami, Lord, ano bang ballpen gagamitin? Kulay blue. Para makita, nilid siya ni Lord, kulay blue na pilot ballpen ang gagamitin. Kasi yung mga ballpen na ho yan, pagkatapos binabaklian Sabi ko, wag mong babakliin, gagamitin ko pa yung ballpen. Pamahiin lang nila yon. Ba't nyo naman babakliin yung ballpen daw? Para daw hindi habulin. Naalala ko tuloy, napakadami kasi nating pamahiin, Pero pag sinasamahan tayo ng Diyos, wala na po yan. Ang dami natin. Alam niyo po yung nagpapagpag din sa mga patay. Hindi naman ako naniniwala roon. Okay, pero kung minsan may mga kasamaan tayo sa bahay, hindi pa malalim sa Diyos, anak, wag muna tayong umuwi. Kumain po muna tayo. Pero sa atin baliwala lang ho yun. Hindi na natin sinusundan po yun. Kaya ang sabi po ni Jabez dito, samahan niyo po ako. At ang maganda nito, Lord, kasi emotionally, pwede tayong tirahin ng kalaban. Ang ganda ho ng sinabi niya. Keep me away from harm so that I will not feel pain, O God. Ingatan niyo ako sa kasawiang makakasakit sa akin. O Valentine's Day ngayon, yung mga broken-hearted dito, yung mga iniwan po ng mga boyfriend, you pray to the Lord, Lord, keep me from harm. Kaya nanliligaw pa lang sa inyo, i-reveal na kagad ng Panginoong Diyos. Huwag yan anak, lolokohin ka lang yan. Huwag yan anak, wala kang mahihitad yan, tamad yan. Huwag yan anak, ililigaw ka niyan, mali ang pananampalatayan yan. Because you prayed the prayer of Jabez. Bless me, O God, expand my territory. Keep me away from harm, O God. Ang sabi po niya, and let your hands be upon me, O God. 4 na panalangin po. At anong sabi po dito? At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Huwag na po masyadong maraming prayer. Na Panginoon, bil mo ko nito, bil mo ko niyan, pengin nito, pengin noon. 4 lang ho. Even the very words, bless me, O God. Akala po ng iba, ay, alis na ako sa Peace of Harvest. Anyway, ayoko na sa Peace of Harvest, mas maganda yung church na pupuntahan mo. But, you need the blessing of the senior pastor. Kailangan yung blessing, kapatid. Kasi doon po tayo lalong pagpapalain ng Diyos. Huwag kayong aalis ng church na may sama kayo ng loob without the blessing. Na kakain tayo without the blessing. Di ba sa simbahang Katoliko nga may prayer tayo nung kinder kami, di ba? Bless us, O Lord, and this thy gifts which we receive from thy bounty through Christ. Alam niyo yung prayer na yon? Through Christ our Lord. Amen. Kahit na sabihin natin dating sa pananampalataya, pero may blessing yung prayer po. Kasi ultimong, yun po is also a test of our love for the Lord. Kada subo po, ang sarap ng pagkain. Lord, thank you for this blessing and I would like to bless this food na lahat ng kakain nito, maging source of nourishment and blessing. Test ng restraint po yon. At tinitignan din tayo ng Diyos doon. Ultimong isusubo mo na, prioridad mo pa rin ng Diyos. Ano pong sabi ng Colossians 3:17? Whether you are going to eat, whether you are going to drink, do it all for the glory of God. Kakain kayo, iinom kayo, gawin yung lahat para sa ating Panginoong Jesus. Kaya dito po ngayon, ito palawakin natin. Number 1, ang sabi po dito, kailangan ng pagpapala mula sa Diyos. Sabi po ng aklat ng unang kronika, ngunit nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi niya, pagpalain po ninyo ako. That's a very simple prayer. Sakop na ho lahat yan. Alam ni Lord yung heart po natin. Gusto po natin na lumago yung ating negosyo. Lord, i-bless niyo po ako. Kahapon po, ako po'y nabe-bless,
Kasi sino ba naman po ako? Ako po'y maliit na pastor lamang po at malaki pong negosyo itong katabi po natin. They could have opted, kaya po nila. Kung halimbawa lang kukunin nila si Reverend Peter Tanchi, kaya nila. Na magbe-bless po halimbawa po nitong Care for Center, kaya nila na kunin po, halimbawa si Eddie Villanueva, kaya nila. Pero with all humility, with all their love in our heart, may katabi naman tayong church. Bakit hindi na lang yung pastor dito ang mag-bless? And then I prayed the prayer of Jabez. Doon pa lamang po sa entry point, sabi ko, Lord, pagpapalain talaga tong negosyo na ito. O by the way, in-advertise natin yun, gusto nyo, diagnostic center po yan. Gusto nyo po ng blood profiling, punta po kayo dyan. Gusto nyo po ng pag-x-ray, meron dyan. May dentist din po dyan, may neurology po dyan. Meron pong OB-GYN, nandiyan po si Dr. Maros. Kompleto po yan. Hindi nga lang ako nag-a-admit ng mga pasyente, pero diagnostic center po siya. And I was blessing po the business. I was praying the prayer of Jabez. Oh Lord, gaya ng panalangin ni Jabez, bless this place mightily, O God. Enlarge their territory, palawakin mo ang kanilang lupain. May branch na sila sa Florida. Nag-expand sila rito. Care Force din po sa US, Care Force dito. Pero it's not only in Marikina, they can expand in Quezon City, pwede mag-expand ng Maynila, pwede mag-expand sa mga probinsya, pwede mag-expand. That is also my prayer to my wife. Sabi kong ganon, Lord, expand our territory. Siguro naman sumusunod ang Espiritu ng Diyos at gusto niyang pagpalain ang kanyang mga anak, lalo na pag nakita ng Diyos yung motibo niyo po. Lord, we would like to bless this church. Kaya nung nagpe-pray po ako doon, Lord, ang laki ng potential po nito. Alam niyo po, kung di pagpe-pray, minsan pwedeng magkaroon ng medical malpractice. Meron po ako nakita nung pinasok po sa CT scan, MRI, nakalimutan po nung technician, alisin yung quintas. Pumulupot sa leeg kasi magnetic resonance imaging po yun eh. Pwede bang mangyari po yun kung wala pong pagsama ng Diyos? Kaya nga ang prayer po kanina, di ba enlarge our territory. Let your hands be upon us, O God. Kasi pag hindi sumama ang Diyos sa atin, puro mali ang gagawin natin. Kaya yun yung prayer ko po, let your hands be upon the administration, all the nurses, all the doctors, lahat po ng mga suppliers, lahat po ng tutulong po dito po sa kumpanya na ito. And keep them away from harm, O Lord. Kasi pwede magkaroon ng medical malpractice. Minsan kahit na anong ingat nyo po, ay, hallelujah, nakakita po ako ng isang nurse nakakita ko dun sa feed, nireklamo yung hospital. Kasi yung pagkakalagay po nung dextrose, hindi nila nakita, naipit yung kamay nung baby, nagkulay blue, na-amputate yung kamay. Kung kayo man ang magulang po, hindi ba ninyo ididemanda rin? Nagkaroon po ng negligence, nagkaroon ng medical malpractice, nagkamali, pwede ba mangyari po yon? Pwede po. Paano po? Sabi ni Jabez, keep us from harm, so that we will not experience pain. Malaking kabigatan po yun Kaya po when we pray, Lord, pagpalain niyo po ako. Enough na po yon. Kahit wala kayong sabihin po. Hindi ko po alam ako po hindi naman mapamahiin po Pero I have experienced this mga kapatid, and my wife can testify. Minsan bibili kami sa isang kainan, o kaya may pupuntahan po kami sa mall, yung tindahan parang nilalangaw. And then pumasok ko kami, hindi ko po sinasabing may kapangyarihan kami. Pumasok kami, tapos binati kami ng maayos, tapos paglabas ko, Lord, i-bless niyo po. Mami, ang daming pumasok. Sabi po nung nagtitinda sa amin, ba't ganun? Pasok ulit kayo. Yung word nila na ginamit, ang swerte ninyo. Hindi o swerte yun Surely goodness and love will follow you all the days of your lives, and you will dwell into the house of the Lord forever. Can we say amen? Hahabulin kayo talaga Kaya when you pray to the Lord, Lord, i-bless niyo po ako. Lord, aalis po kami, i-bless niyo po kami. May itatayo kaming negosyo, i-bless niyo po kami.
Lahat ho dito no, nagpapabless ng kotse ninyo, hindi kayo maa-aksidente. Lahat ho ng mga babies ninyo, pinadededicate ninyo, pinabebless ninyo, lalaki hong may takot sa Diyos yan. Lahat ng negosyo ninyong pinabebless nyo po, lahat yan palalaguin ng Diyos. Doon na nga lang ho sa ating necrological service yung katawan ho, lupa na lang yun, pinabebless pa. Bakit ho? We are very thankful to the Lord. Lord, babalik na yung katawang panlupa, yung espiritu ho, bumalik na sa inyo, purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Pangalawa, tignan ho natin, ang sabi po dito, Lord, ang sabi, expand my territory, palawakin mo ang aking lupain, padamihin mo ang aking nasasakupan. Ang ganda nung sinabi ni Jabez, ano? Ang nangyari po kay Jabez dyan, lumaki yung kanyang mga lupa, lumaki yung kanyang mga teritoryo, pero malawak po ang ibig sabihin niyan ngayon in the New Testament. When you pray to the Lord, bless me, O God, and expand my territory, sabi ng 1 Chronicles chapter 4 verse 10, palawakin ninyo ang aking lupain. Naalala ko po tuloy si Abraham. Si Abraham po ay isang simpleng tao na nakita ng Diyos tapat ang kanyang puso, nananalig siya at patuloy na naniniwala siya sa magagawa ng Diyos. Sabi po ng Genesis chapter 22 verse 17, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging kasing dami ng bituin sa langit at ang mga anak mo ay magiging kasing dami po ng buhangin sa dagat at ang lahat ng lungsod ng iyong kaaway ay ibibigay ko sa iyo. Look at the promise of God in Genesis chapter 22 verse 17. Very simple word, pagpapalain kita. Naging kasing dami pa po ng bituin sa langit yung mga anak niya. Tayo na nga ho ngayon yun Naging kasing dami ho ba ng buhangin sa dagat ang kanyang lahi. Tayo na nga ho ngayon yun At ang mga kalaban po ng Israel, nasakop po ba niya? Nasakop po niya Kasi ang lahat ng mga syudad ng iyong kaaway, ibibigay ko sa iyo. Sasakupin mo ang sabi ng Panginoon. Look at that promise in Genesis chapter 22 verse 17. Simpleng-simpleng territorial expansion lang hiningi mo sa Lord. Ito, subukan ninyo, totoo ho ang Diyos. Yung talagang nagnanais kang may masyaran, pray this prayer. Lord, gusto ko pong matuwa ka sa akin. Sasakay ako sa jeep, lalabas ako ng opisina ko o kahit sa opisina ko man ho, and then you kneel down and pray. Lord, give me the opportunity to share the gospel. Kasi paglawak yan ang lupain nyo Pag naipahayag mo yung salita ng Diyos, lalawak po ang inyo pong pagpapala lalo. Isang kaluluwa nga lang ho na makatanggap sa Diyos Milyon-milyong anghel po ang nagdiriwang sa langit. Tapos tignan nyo po yan. Lord, bigyan mo ako ng isang kaluluwa, expand my territory, palawakin nyo po yung aking lupain. Mamaya-maya, may lalapit po sa inyo. Minsan nagkabanggaan kayo. Sabi ni Sister Linda sa akin, naupo lang ako dun sa eroplano, nagkatinginan kami while I was sharing the gospel. May katabi po si Sister Linda Bilog. Kasi she prayed, Lord, uupo ako sa eroplano, papunta ako ng London ng panahon na yon, sabi niya. Sana ang katabi ko po, pwede kong masyaran. May nakatabi ho siya na babaeng byuda. Yung babaeng byuda parang malungkot. Tapos nag-open up po ng mga problema sa kanya. Umiyak ng umiyak, nilid niya into prayer. Nakita po siya ng stewardess. Yung stewardess Kristiyano, ang sabi sa kanya, see you in heaven. Kumikilos po yung Diyos Just ask God, Lord, send me a soul right now. Increase my influence in the kingdom of God. Na sana meron akong mapahayagan ng salita ng Diyos. Marami yan, kapatid. Sa school lang namin po, meron po akong kakilala na security guard. Every time na bumababa ako, kinakarga niya po yung bag ko. Sabi niya gano'n, ako na boss, ako na magkakarga niyan. Hindi, wag na. Sabi kong gano'n. Tapos you can open the opportunity. Hindi mo na spread ng gospel, mga debotong katoliko po yun Dadaan ng Pasko, bigyan mo ng little gift po. Matutuwa yung anak niya. Nandun yung anak, bigyan nyo ng pera. Kasi namamasko yung anak, nandun Tapos tsaka po, pag malapit na sa inyo, you can readily share the word of God. Si Lord nang bahala magbubukas ng puso po nun. Why? You can pray to the Lord, palawakin mo
ang aking lupain. Hindi lang yan. You can also pray to the Lord, increase, expand my territory. Kung paano po si Abraham, papagpalain kita. Ang mga impluensya mo, maging anak mo, kasing dami ng buhangin, kasing dami ho ng bituin sa langit, at ang mga syudad ng kaaway mo, sa iyo na yan lahat. That's the blessing of the Lord. Pwede po bang gawin po niya sa akin yun, o sa inyo, o sa bawat isa? Pwede. Lord, loobin mo nawa that I will be in a position of influence. Alam niyo po ba mga kapatid, ito glory kay God po, pero ako'y nagpapasalamat po at hindi naman din po ako nabigyan ng ganong kabigat na trabaho. But nung namimili ang Pangulo ho natin na magiging kalihim ho ng edukasyon, kinonsidera niya ho ang isang propesor ng kasaysayan. Sabi ko nga, Lord, nagpapasalamat ho, at least hindi naman din ho ganong kabigat kasi baka mabitawan ko ang ministry ko. Kung sakali ho, halimbawa lang ho, no, niloob ng Diyos. Halimbawa lang, hindi ko tinatanggap, pero kung sakaling ibibigay, sinabi ng Pangulo, ikaw maging Secretary ng Education, puri ng Panginoon Diyos. That's a position of influence. Yan po'y position ho, ang sakop mo, principal, mga high school, elementarya, lahat ng nag-aaral, meron kaming organization sa Marbal, ang pangalan po, no? Amen. Alliance of Ministers for Education and Nation Building. Amen. Anong ginagawa po? Andyan si Brother Greg, andyan si Sister Emmy, andyan po si Badong. Dati ho, kami, naalala nyo po yon, nagpupunta po kami ng mga high school, nagtuturo kami ng values education. Ang binigay sa aming eskwelahan ho, yung Barangay Parang. Dito po sa Parang High School. Sabi ko nga gano'n, I was just praying. Pero ang binigay po sa akin ng Lord sa Araling Panlipunan, sabi ko, Lord, okay na rin po kahit dun po sa Araling Panlipunan. Kasi pwede pong magamit for the advancement of your kingdom. Palawakin ninyo ang aking lupain. You can also pray this one, Lord. Gusto ko po maging daluyan po ng pagpapala. And when you pray, Lord, increase my territory, mga kapatid, yung mga hawak ng negosyo, pwedeng ipaunlad ng Diyos po, kasi daluyan kayo ng pagpapala. Ano pa hon sabi dito? Ikatlo, mahalaga po yung panalangin na ito, samahan po ninyo ako. Pagpalain mo ako, Diyos. Palawakin mo ang aking lupain. At higit sa lahat, samahan po ninyo ako. If God is with me, who can be against me? Alam niyo po, kasama naman natin ng Diyos. When you pray, sabi ng Matthew chapter 18 verse 20, kung meron pong 2 o 3 na nagkakatipon, kaya mahalaga po yung fellowshipping Kung merong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandun ako sa kalagitnaan nila. At hindi naman siguro yan sasabihin ni Mateo in the book of Matthew chapter 18 verse 20, kung yan po ay walang kabuluhan, kung yan po ay walang kahalagahan. Mahalaga po yan. Ano pong kahalagahan pagkasama natin ng Diyos? Tagumpay, wala ka pong... When David was fighting Goliath, what was the key element of victory? God was with him. Nung si Samson ho, nananalo, ba't siya natalo at siya'y nalinlang? Dahil lumubay po, umalis yung Espiritu ng Diyos. Nung siya po ay nagpasailalim kay Delilah, pero nung siya po ay nananalig at talaga pong nakatutok siya sa Diyos. Nung si David po ay nagkasala at naging mamamatay tao siya, naging mangangalon niya siya, nawala yung kagalakan ng Espiritu sa kanya. Alam niyo po ba mga kapatid, nabalitaan niyo po yung nasa LRT na tumalon po, no ho? Taga UST po, sa College of Accountancy po. Nung pagtalon niya ng ganon, yung mga magulang ho niya, yung nanay abogado, yung tatay negosyante. Bakit iyak ng iyak yung tatay? Yung nanay ho naghahagulgol. Wala kasing magagawa ang kayamanan kapatid yung karangyaan sa buhay, yung ganda po ng buhay ninyo pag hindi ninyo kasama ang Diyos. Pero ano man po yung simple ng buhay ninyo, tatay nyo ho, naglalako ng kalakal. Yung nanay nyo naman ho, halimbawa ho, namumulot lang ng mga bote, ng mga dyaryo, garapa. Tapos ang bahay nyo ho, barong-barong ho. Pagka ho sinara ninyo yung pintuan ninyo, sirangyero. Pero kasama nyo yung Diyos, masarap ang tulog ninyo. Ang kakainin nyo po, isang pirasong tuyo, naghati pa kayong 3, masarap ang kainan ninyo. Tapos namasyal lang kayo sa luneta, yun po ang Valentine's date ninyo hong
Mag-asawa, ang saya-saya ninyo, nakikita nyo po yung mga tao naglalakad, ang puso nyo yung nagpapasalamat sa Diyos. O sino ngayon ang sinasamahan ng Diyos? Yung bilyonaryo, yung milyonaryo, o yung mahirap man, nananalig at may kasamang Diyos? Kasi mga kapatid po, gaya ng sinasabi ko po, rejoice in the Lord always. Yung kagalakan po, hindi siya pwedeng mabili. Hindi siya pwedeng ibigay ng kayamanan. Hindi siya pwedeng ibigay na mansyon ng bahay po ninyo. Kahit na mahirap po kayo at napapakinggan nyo po ang mensahe na ito, anumang simple ng buhay ninyo, pagkasama nyo ang Diyos, ay rejoice in the Lord always. Mga galak nga kayo. At lagi sinasabi ni Pablo, mga galak nga kayo. Can we say amen? Hallelujah. Doon lang ho sa ospital po napapansin ko po, doon po sa mga ospital ng mayayaman, St. Luke's, Makati Medical Center, no? Marami po doon mayayaman, pero hindi sila maisalba po Kasi hindi naman ho talaga kayamanan makakapagsalba Ang kagalingan natin, ang paghaba ng buhay natin, ang kagalingan po at kaayusan ng atin pong pangangatawan, kung sinasamahan ka ng Diyos. Pero pag sinabi po ng Diyos, time is up, alam nyo, kahit na anong yaman ninyo, hindi kayo maisasalba po Pag sinabi ng Diyos, ngayong gabi, kukunin kita. Sabi po dun sa Luke chapter 12 verse 19, sabi ng mayaman, wala na nga akong gagawin. Sana wag ganun attitude natin, Yung mayaman, sabi niya, ay wala na akong gagawin. Punong-puno na yung kamali ko, kakain na lang ako, iinom na lang ako, magpapakasaya-saya na lang ako. Ano pong sabi ng Luke chapter 12 verse 19, napakahangal mo, ang sabi ng Diyos, you fool, dahil ngayong gabi, kukunin ko at magsusulit ka sa aking banal na presensya. Kukunin na pala siya nung gabi na yon. Pero di ba ho tayo, alam nating sinasamahan tayo ng Diyos? Kunin man ako ng Diyos ngayon, kasakasama ko ang Diyos. Tumawid man ako sa ilog, di ako malulunod, kasakasama ko ang Diyos. Masunog man ako, hindi ako magugupo ng apoy kasi kasakasama ko ang Diyos. Kanta yun, hindi ho ba? Inaawit ho natin yun Sabi nga ni Daniel ng ganun kasama ko ang Diyos. Kahit itapon ako dito sa kuweba ng mga leon, hindi ako kakainin yan. Bakit ho? Sasarahan ng Diyos yung bunganga ng mga leon Hindi siya kakainin Si Meshach, Shadrach at Abednego ho, mga kasamahan din po ni Daniel, ipinasok ho doon po sa horno. Nasunog ba sila? Sabi ng mga kaawil na, tignan nyo, baka abo na sila. Pagkita nila ho, nandoon pa ho. Parang nagsisunbaiting ho yung tatlo. Ba't hindi sila nasunog? Inangat sila. Lahat ng mga kalaban na pinatapon ho ni Haring Dario, no? Sila lahat ang nangamatay. Because if God is with you, who can be against you, mga kapatid? Pag sinamahan kayo ng Diyos, tagumpay ang lahat ng inyong gagawin. Can we say amen? Hallelujah. Kaya po prayer ko po, sasakay ho ng, katulad do kanina, Lord, samahan mo naman kami. Talagang prayer ko po, pag sinamahan niyo po kami, pag nagbabiyahe po yung asawa ko ho, sana yung nasa co-pilot seat po, anghel. 2 anghel sa likod. Tapos 4 pa, kasi naman po sa likuran palalo. Tapos habang nagmamaneho ho siya, banal na espiritu magbigay ng malinaw na mata. Yung kanya pong mga kamay ho, maging maingat. Pinagpe-pray ko rin yung paa niya, kasi pag nagkamali ng brake ho, pwedeng umikot-ikot. Alam niyo po ba, maawain kasi po yung sister wife ko sa isa sa mga maaring ikadisgrasya niya. Hindi niya sasagasaan talaga yung aso pag tumawid. Kaya prayer ko, Lord, wala sanang tatawid na aso. Huwag po sanang tatawid ang pusa. Lalo tigit panalangin niyo, walang tatawid na kalabaw. Sa Nueva Ecija ho kasi, tawiran ng mga kalabaw ho talaga Minsan nun, laki-laki ng kalabaw. Kahit ganun kalaki ho yun, pag niloob ng Diyos yung tumawid ho yun, maaksidente, patay. Nakita niyo po yung tatlong nagmomotor, tumawid ho sila ng ganun, ang bilis nung van Unang-una, when you pray, syempre, Lord, samahan niyo po kami, pero pagka ho tayo nanalangin ng ganun, may wisdom na ibibigay si Lord sa inyo. Ang unang sasabihin ni Lord, magsuot kayo ng helmet muna, sasamahan ko kayo. Pangalawa, tumingin kayo sa kaliwat kanan, sasamahan ko kayo. Huwag tayo kamote driver o kaya dire-diretso. At lalo tigit po, dapat legal kayong magmomotor. May lisensya kayo, sasamahan ko kayo. Yung tatlo na yon, wala sila. Hindi sila sinamahan ng Diyos, patay ho. Alam nyo, pag nanalangin kayo sa pagsama ng Diyos,
dapat may pakikisama rin kayo sa aral ng Diyos. Can we say amen? Ikaapat, sabi po rito, pag-iingat ng Diyos. Ang ganda ng prayer, ingatan niyo po kami sa anumang kasawian na makakasakit sa akin. Naalala niyo po yung Lord's Prayer? Yung pinananalangin natin, nasa Katoliko tayo nun eh. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Nung elementary kami, kinakanta namin yun eh. Pero iba na pala yung tono ngayon. Kasi nakikita ko sa masa. Di ba nung panahon natin mga bata, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ngayon, iba na yung tono eh. Nag-e-evolve din pala yun. Pero at the end of that prayer, may maganda hong dapat kasama sa pag-iingat. Lead me not into temptation and deliver us from evil. Amen. For yours is the kingdom and honor and power. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Sa iyo ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian, ang kadakilaan sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Lead us not into temptation, kasi kapahamakan yan. Si Satanas, nakatingin ka agad yan, lalo na sa mga pastor. Ang unang ipadadala niyan, yung tatlong kahinaan ng mga pastor, pwede ho kayong padalhan. Una ho, babae. Pangalawa ho, pera. Pangatlo ho, kapangyarihan. Yan tatlo na yan ang nilulure po ng kalaban eh. So, ang prayer po ninyo sa pastor ninyo, o kaya sa mga ginagamit po, o kaya maging sa sarili ninyo, Panginoon, ingatan niyo po ako sa anumang kasawiang makakasakit sa akin. Ano po yun? Lead us not into temptation. Lord, wag niyo pong hayaang mahulog ako sa tukso. At Panginoon, ilayo niyo ko, i-adya niyo ko sa lahat ng uri ng masama. Kasi pagka tinarget ka ng kalaban po, pwede kang maging example ng kalaban eh. Nung si Job po umakyat sa langit, ay ito pong si Satanas umakyat sa langit. Pero mo si Satanas nakakaakyat sa langit, ano? Inauthorize siya ni Lord. Sabi po ni Satanas sa ating Panginoon, dun po sa Job chapter 1 verse 10, kaya ka lang naman sinusunod niyan, nilalagyan mo siya ng pagpapala eh. Sa English po, you are putting a hedge of protection. Kaya totoo po yung hedge of protection. Nasa Job chapter 1 verse 10. Kaya ka lang naman sinusunod niya, nilalagyan mo siya ng bakod ng pag-iingat eh. Alisin mo yung bakod ng pag-iingat, isusumpa ka ni Job. Baka ho tayo, maging case study tayo ni Satanas. Itong pastor na ito, talagang devoted ito eh. Sige, padalan kita ngayon ng babae. Kaya nga, ipagpe-pray nyo palagi po, Lord, sana po ang pastor namin, ang lahat ng manggagawa ng church, ang mga kabataan namin, wag silang mahuhulog sa tukso. It's a possibility eh. Lord, sana po ang pastor namin, wag siyang mahuhulog sa pera. Baka mamaya po, ang puso niya, hallelujah. Minsan, di ba, sabi ko, pwede naman madaling kumita ng pera. Minsan may mga lumalapit na, itago nyo lang ito. Kasi wala kami mapalagyan ng aming mga bilyon-bilyon. 10% sa inyo, itago ninyo. What will profit a man if he gains the whole world? Sabi ko, sanay naman akong mag-grab. Ayoko naman darating ako dito, naka-Mercedes-Benz na ako at maganda, naka-sports na, naka-Lamborghini na ako. Tapos sasabihin ninyo, si pastor binebless ni Lord. Hindi binebless. Dahil tinanggap mo yung offer na maging channel kayo ng katiwalian. Marami mang ganon. Marami ho. Pag nakakita ho kayo, ang yaman-yaman ng abogado na ito, ino-offeran din sila maging dami. Pero tayo, Kristiyano tayo, hindi natin pwedeng tanggapin yan. Bakit? Kapahamakan ho, dala niyan. Ingatan nyo nawa kami sa anumang kasawian na makakasakit sa amin. Lead us not unto temptation. Deliver us from evil, O God. Ilayo nyo po kami sa anumang pwedeng masakit na gawin ng kalaban sa amin. Lagyan mo kami ng bakod ng pag-iingat. Alam nyo po, pag talaga pong may fear of the Lord kayo, nakalagay po, sabi ni Haring David, doon po sa aklat ng awit 34:7 po, ang lahat ng nangatatakot kay Yahweh, pinaliligiran at pinalilibutan ng kanyang mga anghel. Nakita ng Lord po sa puso ninyo ay tapat ito. Hindi siya pwedeng matinag kahit palalagyan ng hindi sila kakagat dyan. Maghanap na lang kayo ng iba. Hindi niya kayang tanggapin yan. Anak ko yan baka ipagmayabang tayo ng Lord kay Satanas.
Pag nakita ni Lord kasi tapat at talagang mabuting alipin ito, baka i-allow po ng Diyos katulad kay Job. Sige. Pero, mga kapatid, tatagan nyo yung loob ninyo. 100% po, tutugunin ng Lord na iingatan niya kayo sa anumang kasawian na makakasakit sa inyo. Sabi ng banal na kasulatan ng Panginoong Diyos, pagpalain mo ako, Panginoon. Palawakin niyo po ang lahat ng aking lupain. Napakaganda, no ho? Ang sabi ng ating Panginoon po, ang kamay mo, samahan niyo po ako, Panginoong Diyos, at higit sa lahat, ingatan niyo po ako sa anumang kasawi ang makakasakit sa akin. Alam niyo po, nung tumatawag po si Jabez, sabi pong ganon, nung tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel, ano pong nangyari? If you are going to pray these 4 prayers po, mga kapatid, bilang pangwakas, ito yung katugunan ng Diyos. Ngunit, lumuhod kayo mamayang gabi, pray for this. Nanalangin si Jabez sa Diyos ng Israel. Lahat yung 4 na yung pinanalangin. What is the answer of God? At ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Gusto po nating tugunin po ng Diyos ang atin pong mga panalangin? May kasapatan po sa kahilingan sa Diyos. Tayo po lahat ay tumayo. Oh, maraming salamat po, Panginoong Diyos. As we meditate and fully embrace your word, Panginoong Ama, napakaganda po, Lord. Sana mag-sink in sa puso namin ang 1 Chronicles chapter 4 verse 10. And Jabez prayed to the God of Israel, "O Lord, bless me." Ang sabi niya po, "Lord, expand my territory." Ang kahilingan niya po. "Let your hands be upon me." Ang kanyang hinihingi sa inyo. "And keep me away from harm so that I will not experience pain." And God answered the prayer of Jabez. Panginoong Ama, alam ko po maraming pinagdadaanan ang lahat ng aming mga kapatid. May mga unanswered prayer pa po sila. Maaring sa kalusugan, maaring sa kanila pong mga ari-arian, maaring sa pananalapi, o maging sa kanila pong mental or emotional health. But you are a God that heareth thee. Ikaw ang Panginoong Diyos, nakakarinig po, tumutugon ng aming panalangin. At sana sa mga simpleng aral na ito, Panginoon, wag na kaming humingi ng pagkarami po. Even the word, "Bless me, O God," is enough. Dahil ang lahat ng aming sinabi, susunod na rin po yan, expansion of territory. Lahat po, Panginoong Diyos, ng kamay ninyong kikilo, sasamahan nyo kami. Maging ang paglayo namin po sa lahat ng mga kasawian at mga mabibigat na pangyayari. With the mere word, "Bless me, O God. Bless my brethren. Bless this country. Bless this church, O God." Sinabi namin, pagpalain nyo. Ang ganda ng sinabi mo kay Abraham, pagpapalain kita. At ang mga lahi mo ay magiging kasing dami ng mga bituin, kasing dami ng buhangin sa dagat. At ang lahat ng mga syudad ng kalaban mo, ibibigay ko sa iyo. Panginoon, marami po kaming mga kalaban. Kahirapan, lahat po ng mga sakit, kahinaan, emotional instability, lahat po yan, Panginoon. But I know, Lord, na sinabi nyo, ibibigay nyo po sa amin yung mga kalaban na yan para amin pong mapagtagumpayan. Panginoon, i-guide nyo po ang heart namin. May mga kapatid kami, nagpapapray po, Lord, for successful operation. And we pray right now in Jesus Christ's name, samahan nyo po siya. Samahan nyo po sila, Panginoong Ama, dahil yan ang prayer ni Jabez, Panginoong Ama. Maraming mga kapatid kami rito, naghahanap po on how to serve you. Padalan mo sila ng mga espiritu, ng mga kaluluwa, Panginoong Ama, na tatanggap sa iyo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Maraming mga kapatid namin, Lord, araw ng puso kahapon, maraming mga heartbroken, maraming, Panginoong Diyos, na nakaranas po ng mga masasakit, masasaklap po na eksperyensya sa kanilang buhay. Nais nang magpatiwakal, gusto pong tapusin na ang kanilang buhay. But we have a prayer right now, Lord, keep them away from harm. Ilayo nyo sila sa anumang mga pasakit upang hindi po sila dumanas ng mga mabibigat pang pagsubok, Panginoong Ama. And I know, O Lord, sabi nyo pong ganon, and you answered, you have given the heart's desire of Jabez. Muli, Ama, maraming salamat po. Tinihiling po namin, Panginoong Ama, anuman pong aming dalangin ngayon, Lord, hear our prayers, Panginoong Ama. At something good is going to happen in this church. Napakabuti ng Diyos, gaya ng aming pinahayag, God is good all the time, and all the time you are so good, O God. At lahat ng panalangin namin, tutugunin mo, Panginoon, dahil may kasapatan po sa kahilingan na ito. Muli, Ama, maraming salamat sa iyo ang pinakamataas na kapurihan at pagdakila sa banal po na pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng
Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mensahe sa bawat sa atin na makapamuhay po tayo ng may kasapatan sa kahilingan. Kaya ngayong umaga, darako po tayo sa ating pagbibigay muli sa ating mga kapatiran na nasa online o nasa ibang bansa. Maaari pa rin po kayong makapag-ating ng inyong offering sa ating bahing sambahan sa pamagitan po ng ating mga online banking account. Andyan po ang ating BPI account 009733014722 at ang ating BDO dollar account 1003303318489 at gayon din po, meron din po tayong GCash account sa 0929-113-1947. Lahat po yan ay diretso po sa account po ng ating simbahan at minsan GCash naman po kay Sister Bernice Soriano. At ngayon po, bago po tayo dumako sa ating pagbibigay, pangunahan po tayo sa panalangin ni Sister Lenny Rezos. Purihin po ang Panginoon, idalangin po natin ang ating tithes and offering. Ama, salamat po sa mga trabaho, sa mga businesses, so God. Dalayan ko, Panginoon, na pagpalain mo, Ama, ang mga trabaho namin at mga businesses, O God. Help us, O Lord, to enlarge our territories, Father, in the name of Jesus. Dalayan ko patuloy, Ama, patuloy na sa mga walang mga trabaho, Panginoon. If God closes the door, you will open up the windows of heaven for us to bless us. We ask, O God, if it's blessed to give than to receive, and blessed are the cheerful giver, Father. Help us, O Lord, na makapagbigay kami generously, O God, at we will reap generously to Father. Thank you, Jesus. To God be the glory. In Jesus' name we pray, amen. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together and running over. Give, it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amen. At ngayon naman po, dako po tayo sa ating pagbati sa ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kaarawan itong araw na to hanggang sa araw po ng Sabado. Today po, February 15, birthday po ng ating kapatid, si Sister Isabel Unica San. Si Baby Sab. Birthday ni Baby Sabi. At tomorrow po, ang ating kapatid po, si Sister Pe Arellano. At sa February 17 naman po, si Brother Nico San. Ayan, pagbati po sa inyo. So, sige po, wala naman pong iba pang magdiriwang ng kanilang mga wedding anniversary. Tinatawagan po yung mga nabanggit na mag-birthday, although wala po sila rito. Sige, pag-pray po natin sila dahil limitless naman po ang kamay ng ating Diyos. Saan man po sila naroroon, naabutin po sila ng pagpapala ng ating Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa buhay po ng aming mga kapatiran na magdiriwang po, Panginoon, ng kanilang karawan sa linggong paparating. Si Baby Sabi po, Panginoon, maging si Brother Nico, gayon din po, Panginoon, si Sister Pe. Panalangin po namin at patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa buong taon na nagdaan na sila po ay inyong iningatan, pinatnubayan, ginabayan at patuloy na binigyan ng maayos sa pangkatawan at kalusugan.
Sa pangalan ni Jesus, kung inyong loloobin, Panginoon, dalangin po namin sa marami pang taon na darating sa kanilang buhay. Si baby Sabi po, Panginoon, na lumaki po siya na may takot sa inyo at may paggalang sa kanilang mga magulang. Gayun din po, Panginoon, si Brother Nico, si Serpe, na patuloy, Lord, na gamitin niyo po sila sa inyong ministeryo, patuloy na bigyan sila ng maayos sa pangangatawan at kalusugan, at patuloy, Lord, na ang inyong kalooban ang siyang mapangyari sa kanilang mga buhay. Gamitin niyo po sila, Lord, na maging daluyan ng pagpapala sa kanilang mga pamilya. Maging inspirasyon din po sila, Panginoon, sa kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay, Panginoon, na makita ang buhay na katulad po, Panginoon, na pinagkakalob niyo po sa bawat isa sa amin na may kasapatan kay Kristo. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Muli po, happy birthday po sa inyo. Muli, iniimbitahan po ang bawat isa na every Sunday po meron po tayong Bible study bago po tayo mag-Sunday service. Yan po ay ginaganap dito rin po sa ating worship hall ng 9:30 a.m. At sa ating paparating na Bible study sa next Sunday, February 22, ang mangunguna po na magturo or magpahayag ng salita ng Diyos ay si Brother Vic Soriano. At ang ating mangunguna sa panalangin ng tithes and offering, si Brother Boy de los Reyes. At ang ating presider naman po, walang iba po kundi si Sister Linda Soriano. At sa ating flower bringer naman po, si Ang Pamilya Cariaga. Purihin po ang Panginoon. Muli po sa mga couples na naririto o wala man ho rito at makakapanood po ng ating worship service na ito, paalala po, meron po tayong couples night. Ayan, hindi pa huhuli ang lahat kung hindi po kayo nakapag-date kahapon ni Mrs. o ni Mr. Ito po yung pagkakataon. Mamayang gabi po, alas 6 po ng gabi, dito po sa ating bahay sambahan, meron po tayong couples night. Meron po iyang registration fee, 150 per head, o kaya sa inyong mag-asawa, 300 pesos po. Hindi lamang po tayo mabubusog sa mga ating pagkain pagsasalu-saluhan, may binasta din pong magandang mensahe ang Diyos sa mga bawat mag-asawa. Kung paano ho tayo, siguro patuloy na makakapamuhay na ang sentro ng ating pagsasama ay ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So sa mga couple po, magkita-kita po tayo mamayang alas 6. At Bible study po every Wednesday, 7 o'clock ng gabi po sa pamagitan po ng ating Facebook page. And ang ating prayer meeting naman po, everyday po iyan, yung ating dawn prayer, 5 a.m. to 6 a.m. At ang ating night of prayer naman po, every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. Sa pamagitan po yan ng ating Facebook Messenger. Kung may mga prayer request po kayo, wag po kayo mag-atubili na mag-message po doon sa ating Facebook page or lumapit po kayo kay Sister Emmy or sa ating mahal na pastor para po maipanalangin ang inyong mga prayer requests. Ayan, muli po sa ating taon na to, yung kasapatan kay Kristo. Kaya bago ho tayo maghiwa-hiwalay, muli tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para po sa ating closing prayer and benediction. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. O makapangyarihan, banal na Diyos, lalabas po kami, Panginoong Ama, gaya ng bago naming ipapanalangin po every Sunday to bless us, O God. Prayer namin yan, expand our territory, O Lord. Let your hands be upon us, O God. Keep us away from harm. Panginoon, alam ko po kung paano yung tinugon si Jabez, tutugunin niyo po ang lahat ng prayer namin na ito. Magsimula po ngayong linggong ipapanalangin namin ang panalangin ni Jabez na ito. At kaya hindi naman po, Panginoong Ama, kami po ay nagpapasalamat dahil, Lord, this is an opportunity to serve you. Natapos po ang amin pong praise and worship ngayon. Pero ang aming pagsamba po, paglabas po nito, magpapatuloy po sa pagkain namin, sa pamamasyal namin, sa lahat ng amin pong lalakaran, Panginoong Ama.
We're going to worship you in spirit and in truth. At gayon din naman po, Panginoon, may activity po mamaya. Kahilingan namin ng isang magandang panahon. Lahat po ng programa namin, ang mga kabataan po na naging daluyan po ng blessings na ito sa lahat ng preparation. Bless them 1,000 folds, Panginoong Ama, sa lahat ng kanilang pag-aaral, sa kanilang mga future careers, Panginoong Ama. Marami kang i-raise sa mga kabataan, Lord, that they will become professionals, Panginoong Ama, dahil sila po ang mga susunod po na mga leaders ng church na ito. And we also pray, Panginoon Diyos, for long life. Panalangin ko po yan, Panginoong Ama, maayos na kalusugan po, at patuloy ng aming paglalim po sa spiritual matters, Panginoon. Unang-una ang pag-ibig, pangalawa po ang kababaan ng kalooban po. At aming idinadalangin din, Panginoong Ama, ang lahat po na nasa online, na they will be guided by the Spirit of the living God. At hindi lamang po ang prayer of Jabez, bibitawan namin po ang panalangin din ngayon ni Moses, Panginoong Ama, sa Aklat ng Bilang. Ang sabi ni Moses, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. Kasama ang panalangin ni Haring David, Panginoong Ama. Tatlong makakapangyarihan na panalangin. Panalangin ni Jabez, panalangin ni Moses, panalangin ni Haring David. Lord, bibitawan namin ang prayer na ito. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Muli, Ama, magandang umaga po. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Muli po nating awitan ng ating Panginoon. Hallelujah. Happy Hearts Day po. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word. Of His word, the Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. God bless us all. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Great and mighty in me.